Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Takritics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, Banal Panginoon Kristo Bayan ng Kaliwanagan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng anti-drug campaign ng pamahalaan o ng under Marcos administration. Latest sa drug campaign ng pamahalaan ay nakahuli o nakasabat sila ng nasa 1.4 tons of shabu with a value of 9.68 billion. Nahuli sa checkpoint ang nasabing mga droga mula sa Alitagtag Town. Nakasuhan na ang driver ng van na pinagsasakyan ng nasabing mga droga. So yun. Yan yung latest na ating natunghayan topic. Under drug campaign ng ating pamahalaan ay nakahuli sila na malaking shipment sa checkpoint na kung saan ay 1.4 ton. Ano, di ba? Tonelada, 1.4 na tonelada at 9.68 billion yung presyo, yung value na noon. So ayon sa ating Pangulo ay ang ating drug campaign ay effective in non-blood operations kung saan walang labanan na nangyari at nasaktan o napatay sa nasabing pagkahuli ng mga drogong ito. So layo ng ating administrasyong Marcos na matigil ang pagpasok ng droga sa bansa o pagkalat ito. So according to our president ay sakay sa approach na kanyang nais ay bloodless itong kanyang drug campaign na ito na makahuli ng malakihang drug transactions o shipments o matigil ito without bloody operations. No? Yan. So yung ang ating Takritics promotions at People's Anti-Crime Promotions, yung ating anti-criminality promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang ng tao. At sa issue ito ng malakihang huli ng droga o shabu na umabot sa 1.4 na tonelada ay nagkakahalaga ng 9.68 billion pesos ay malaking achievement ito ng drug campaign ng ating pamahalaan na mahuli ang pagpasok ng droga sa bansa o pag-manufacture nito dito sa ating bansa. Sa ngayon, maraming droga ang nag-prevent na mag-circulate sa market sa ating bansa. So yan, so malaking achievement itong nagawa ng ating drug campaign ng ating administrasyon ngayon na makahuli ng ganito kalalaking shipments. At hindi lamang yan, maging ilang milyon-milyong drug buy bust or shipments ay nahuhuli ng ating pamahalaan. So malaking bagay yan upang maantala, mapatigil yung circulation ng ganitong kalalaking mga shipments o mga drug droga sa market. So yan ay preventing drug, ayan yung preventing drug regulations from other countries and manufacturing in our country ay isa sa mga pangunahin na nais ng ating administrasyon Marcos na mapatigil at a bloodless operation. So malaking bagay yun dahil sa wala sa sirkulasyon yung malaking droga na dapat sana ay umiikot at inuubos ng ating mga drug addict at mga gumagamit ng droga. So malaking bagay itong paghuli ng droga mula sa shipments nito mula sa iba't ibang bansa kung saan ito ay nakaka-prevent at ang andala ng bilihan o market ng droga sa bansa. So ang iba pang hakbangin na dapat gawin ng pamahalaan ay hulihin ang mga sindikato nito na nag-ooperate sa bansa at ipasok sa kulungan o dapat maipakulong ng pamahalaan ng mga drug lords o malalaking sindikato na involved. Sa gayon, mas malaking bawas ito sa operasyon ng droga sa bansa. Sa gayon, kahit ito mga nakakulong na drug lord ay hindi na ito makapag-ooperate pa. Uutos sa mga galamay nito sa labas. So, yun. So, mas paigtingin pa ng ating pamahalaan with their bloodless operations ay yung malansag yung mga sindikato na nag-ooperate ng drugs na yan. Aside from
preventing them nahuhuli yung shipments o pag maka-manufacture ay yung mismo nagmamanufacture niyan o yung mga sindikato na gumagawa ng droga sa bansa, either sila nagmaangkat sila o pinamanufacture nila ay dapat manansag yan in a bloodless operation para mas lalo matigil ang operasyon ng droga sa bansa. Sa gayon, kung sila maipakulong, ay matitigil ang droga sa bansa. At yung mga nakakulong, halimbawa naipakulong mo sila at yung nakakulong agay ng Administrasyong Marcos, hindi sila makapag-ooperate na utusan nila yung mga galamay nilang natitira sa labas kung kasamang maikukulong yon yung mga drug lords. Hindi lamang yung mga drug lords, pati yung mga, syempre, yung mga ibang mga leader nila or mga galamay nila ay maikulong din ng mga top ranks para hindi na makapag-operate pa yung mga sindikato nila. So ngayon yung mga street pushers hindi na makakabili pa yan ng sa mga dealer na malalaki or yung mga mismong malalaking sindikato na siyang nagtutulak niyan. So ngayon yung mga dealer nila or yung mga street pushers hindi na makakabili sa mga dealers nila malalaki or mismo mga sindikato na nagpupush niyan. So kung nalagsan mo yun, so wala magdi-deal kasi lansag mo na sila diba? So wala, kung yung umaangkat niya na sindikato or nagmamanufacture malalansag mo yan, tigil ang droga sa bansa. Kaya dapat siguro yung mga dapat alam nila kung malaman ng pamahalaan kung sino yung nagmamanufacture niyan, kung sino yung mga sindikato at yun ang pilitin ng malansag at mahuli, di ba? Yung malalaki na yan. Kung magagawa nila yon, yes, hindi yung mahuhuli mo lang yung shipment. Kasi kung mahuli mo yung shipment, kagaya yung driver lang, yung mga courier lang, yung mahuhuli mo, yung mga driver. So kung gano'n lang mahuhuli mo, makapagsiship pa sila ng gano'n din kalalaki. Time to time, or iba yung makapagpapalusot pa kung mahuhuli mo. Diba? So kaya dapat ay balansag yung mga sindikato at a bloodless operation para maiwasan yung kagaya nung nakaraang administrasyon, ginawa nilang bloody na nakahuhuli sila ng mga drug lords, mga pushers in a bloody operation. Dapat bloodless para mas maganda. Preventing the shipments to caught the syndicates na siya nag-ooperate niyan. So mas mawawala na ngayon yung operation ng droga kapag nawala na yung mga sindikato na yan. Kaya dapat suportahan ng Pangulo at ng buong pamahalaan yung pagsupil doon sa mga sindikato. Halimbawa yung DILG, mula DILG mga leader ng PNP, magsama-sama silang mabuti, pati administrasyon to para mahuli yung mga sindikato. Ganun ang gawin nila kung malaki yan, di ba? Ngayon kung hahantong sa mga iba't ibang mga ay pilitin na bloodless yun. So ang mga kalimitang nahuli lamang sa mga sindikato na yan ay itong mga nagdadala ng mga droga na yan sa shipment nila. So pilitin ng ating PNP o persa ng pamahalaan like PDEA pa ay mahuli ang drug syndicate mula drug lord para matigil sila at makabawas at ang objective get them alive at ipakulong sa approach na gagawin nila. So yan, dapat maging maintain yung PNP, PDEA, NBI at iba't ibang ahensya ng pamahalaan to get yung hindi lang drug lord, yung syndicate mismo nila. Kasi kung yung drug lord naman kung mahuhuli mo, yung galamay niya gagalaw pa kung nasa loob sila, kaya ginagawa ni Pangulong Duterte kung paano banatan niya yung mga galamay doon. So dapat mahuli niya yung mga galamay, drug lord, para matigil talaga sila totally. So mag-combine yung PDEA, PNP at NBI to get those syndicate, diba? At bloodless operation. So mas maganda yun. At hindi sila, at syempre yung mga kung makahuhuli sila ng malalaki, mas maganda yun. At isama na nila yung sindikato. So pilitin na malaman kung sino mga drug lord ang may-ari ng mga shipment para madakip nila ang mga ito kung may issue ng warrant of arrest or anumang legal basis to get those syndicates. Kaya dapat malaman ng ating PNP, PDEA, all those drug syndicates para malansang nila yon. Kasi kung
halimbawa, hindi nila alam, hindi nila malalansag yan. Pero kung malaman nila, lalo na may isip, may nalaman na kung sino sindikato yan, nag-ooperate sa buong Pilipinas, malalansag nila yan. Kailangan lang nila iba yung sika para malansag nila yun. So again, sa pamahalaan at lahat ng concern against drugs ay respect human rights in drug campaign at iwasan ng salvaging at abusive policing in drug campaign at abusive campaign and publication, etc. etc. Pairali ng fair justice moral enforcement upang walang maabuso at maapi sa pagpapairal ng batas at peace and order. So, doon sa ating kapulisan, PDEA, at drug, yung concern against drugs, ay respeto yung karapatang tao, civilian o nasa pamahalaan o group na tumutulong sa pamahalaan. Irespeto yung karapatan para walang maabuso, maapi na mga tao na sinasabing para hindi sila maabuso kung paano sila uhulihin, especially innocent na nare-respeto yung karapatan. Kasi kung inosente ka, pag ihinalaan ka lalong-lalo na ikaw ay abusuhin, problema. So respect human rights, respect the law para walang maabuso, di ba? So wag basta set up yung drugs or manet up ng droga or whatsoever, basta respeto yung karapatan kung hulihin at hindi basta huli ng huli, di ba? Lalong-lalo na gagawa ng salvaging or extrajudicial killings, pang-pairal ng peace and order generally. So dapat respeto yung karapatan at iwasan yung pang-abuso. So magiging matagumpay lamang ang pagpapairal ng batas o enforcement kung patas ito at narespeto ng karapatan at mga Diyos. So yung ating pamahalaan magiging effective ang pagpapairal ng peace and order kung nagpapatubad ng karapatan ng tao at ito ay narespeto sa karapatan at naging mga Diyos nila at pinairal nila, syempre nila the law itself o the legal law, the legal basis. Dahil kasi kung mapang-abuso yung hakbangin ng ating pamahalaan, nagbatas pa tayo, di ba? At nagpamahalaan pa tayo. So huwag pa iralin yung pang-abuso kundi abide by the law at maging magaling diyan, especially respecting human rights. So huwag gamitin ng droga o anumang excuse o pangsaseta para idiin o gawing suspect ang sinumang tao upang hindi makaabuso at hindi magbigay ng mabuting imahe sa kanilang enforcement at pamahalaan. So iwasan yung pang-aabuso sa peace and order, particular drugs, di ba? Set up, mga ganon. May mga ganon eh. Pero nasa set up, pinapasama for drugs, anything else, no? So iwasan ang pang-aabuso yung drugs or any crimes. Basta pilitin na be accountable na may ginagawang krimen or mayroong drug involved talaga ang isang tao bago nila ito kumbaga ay bago nito hulihin. So hindi pwedeng puro chismis o papairal ka ng chismis, di ba? Kailangan hulihin sila na talaga involved sa drugs, hindi yung chismis lang. Lalong-lalo si setupin. So naway magabayan at may maliwanagan ni Bandala Santa Maria lahat mula kabataan, lalo na mga drug lords at sindikato at iwasan ang droga upang hindi masira ang buhay at umiran ang kapayapaan sa bansa. So sana maliwanagan yung mga kabataan, lalo na yung mga involved sa drugs, yung ibang involved sa drugs, lalo mga sindikato, pusher, maliwanagan kayo, iwasan nyo yung droga. Yung mga user, mga kabataan, iwasan nyo yung paggamit ng droga. Maliwanagan kayo, mabuhay kayo ng makadiyos, mabuti, sumusunod sa pamahalaan. Ano yung mga gusto maging hanap buhay sa droga, o nalululong sa bisyo. Yung mga drug lords na gusto ay kumikita ay sa droga. So iwasan yung pagkita ng pera sa droga. So mabuhay kayo ng matuwid. So magnegosyo kayo ng mabuti. Huwag yung droga ang gawin yung negosyo. Ang gawin yung negosyo, mga legal na produkto. At magabay kayo ng Bandala Santa Maria para makamamuhay kayo ng ganyan. Magsikap kayo ayon sa legal na pamumuhay. Hindi yung nagsisikap kayo sa illegal na pamumuhay. Halos you do effort sa illegal na pamumuhay. Aside from doing effort doon sa legal na pamumuhay, doon na kayo sa legal mag-doing effort para kayo ay makapamuhay na maayos. Hindi doon sa pagpupus ng droga or pagbebenta ng droga, di ba? So, iwasan nyo yung droga at yun namang nalululong
Iwasan yung bisyo. Maliwanagan kayo ni Banal na Santa May iwasan yung bisyo, instead mamuhay kayo ng makadiyos at makabatas. So ang ating pamahalaan ay pag-evaluate ng economic development at pagbibigay ng karapatan, trabaho, partikular sa lahat ng pangingganyo ang mga tao na ang gawing hanap buhay droga o illegal na gawain. So yung ating pamahalaan, mula enforcement, suportahan nila yung economic development. Sa gayon ay hindi yung sila yung nakapipinsala pa ng economic development o trabaho ng tao. So suportahan nila yung mga tao magkatrabaho. Para sa gayon hindi yung ibang mga tao instead na mamuhay ayon sa trabaho, mamuhay ng mabuting negosyo, ayun, ang ginagawa ng hanap buhay, drugs. O yung iba naman ay nalulong sa droga. Walang trabaho, nagdroga pa. So, dapat ay matulungan na mapaunlad yung pamumuhay para ang gawing hanap buhay legal. Hindi gawing hanap buhay yung droga. So, sumusugal sila sa droga, hindi sa legal na pamumuhay. So, mas piliin ng mga tao yung sumugal ka o yung hindi sumugal. Hindi kasi magandang terminolohiya yung pakipagsapalaran. Makipagsapalaran ka sa legal na pamumuhay at hindi doon sa illegal na pamumuhay. So iwasan na mamuhay ng illegal. Makipagsapalaran ka sa legal na pamumuhay to survive. Sa tulong ng ating pamahalaan, yan ang gawin ng ating pamahalaan. So help people to survive in a legal na pakipagsapalaran at hindi mauwi sila sa illegal na paghahanap buhay dahil nga walang maibigay na hanap buhay yung pamahalaan. Puti na, akala nila easy money yung illegal. Kung iiwas ka sa gobyerno, hindi easy money rin yun. Mas madali pa ang pakipagsapalaran sa legal isa dun sa illegal, di ba? So muli, ang kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay gumabay sa ating bansa mula pamahalaan, mamayang Pilipino, yung pamahalaan, mamuhay ng mabuti, matuwid, mabuting pamamahala, atas ng sisya, tugunin yung karapatan ng mga mamamayan. Sumunod sa pamahalaan, suportahan yung karapatan ng tao at mabuting pamamahala, atas ng sisya. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa at madaling kaunlaran o masaganang pamumuhay. So kung mamumuhay tayo ng masagana, maunlad, so we live in a good life. So ngayon ay yung ating sa lahat ay mga pamumuhay na may kaligtasan spiritual mula dito sa mabuting gawain ito sa pagsunod sa pamahalaan at pagpapairal naman ng pamahalaan ng mabuting gawain. Tigit sa lahat, magtalima ng mabuting balita ng lubusan upang tayo ay makapamuhay ng banal at may kaligtasan spiritual. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ang The Critics Promotion ay nakapagsabot naman ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsulta sa lingkod. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.